Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng isang lalaki kay Wu Chen at Oliver Savoy, "Hoy," habang hawak niya ang dalawang magagandang binibini at sinabi, "Buddy, ang ganda ng lugar na ito, di ba? Napakaganda ng hospitality dito." Astig at bumalik siya sa kanyang kwarto. Sinabi ni Wu Chen, "Hindi ko inasahan na may ibang bisita." Sinabi ni Oliver Savoy, "Ano ang ginagawa ng tatlong iyon? Bakit sila masaya?" Sinabi ni Wu Chen, "Pupunta sila para gawin ang hindi natin nagawa ngayong araw." Siyempre masaya sila. Namula si Oliver Savoy at tiningnan si Wu Chen at sinabi, "Wu Chen, kung gusto mo, pwede natin ngayon na." Habang hinawakan ni Wu Chen ang ulo ni Oliver Savoy, sinabi niya, "Hindi mo ba sinabing gusto mong pumunta sa bayan at tingnan kung saan nakatira ang iyong nanay? Tara." "Salamat, Wu Chen." Habang lumalakad sila sa labas, sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, "Denon. Walang pumipigil sa atin at walang sumusunod o nagmamatsyag sa atin." Mukhang tapat si Ezio kay Oliver. Parmesan cheese. Ang kakaiba. Tumakbo si Ahwang at sinabi, "Huff-huff. Hindi ko na kaya. Kailangan ko pang bumili ng maraming parts para itayo ang computer na ito sa sarili ko. Ang problema, kulang ako sa maraming parts, kaya kailangan kong makontento sa kung anong meron ako. Heto, sayo ito." "Salamat. Huwag kang mag-alala, kapag nahanap ko si Wu Chen, babayaran kita," habang inihagis niya ang kanyang card. Sinabi ni Richie Areo, "Hehehe," habang pinapawisan. Sinabi ng tatay ni Sarah, "Pasensya na, little bro. Papalayain ka namin kapag tapos na ito. Sa ngayon, kailangan ko ang kooperasyon mo," habang itinuturo niya ang kanyang baril sa likod ni Richie Areo. Pinawisan si Richie Areo. "Kulang ako sa ilang piraso ng gear, pero sapat na ito. Sige, bilisan na natin. Hindi nila ako papapasukin, ha? Ili, abangan nyo." Makalipas ang ilang sandali sa gabi, ang mga magagandang binibini ay naglalakad sa mansion. Sinabi ni Hyde Alto Savoy, "Oliver, paano? May mga putahe ba na gusto mo? Kung may gusto ka, kumain ka. Lahat kayo, mag-ingat. Mag-alaga ng maayos sa ating minamahal na bisita." Ang huling beses na kumain ako ng kasama ang pamilya ng ganito ay mahigit 40 taon na ang nakalilipas. Ganito talaga ang buhay. Ang aming mga ninuno ay pinaalis sa bansang ito tulad ng mga asong ligaw. Lahat sila ay inakala na simpleng lumipat sa bagong lugar na pwede silang magpatuloy na mabuhay tulad ng dati. Ang pangunahing lahi ng pamilya, tulad ng akin, ay pwedeng umasa sa aming ancestral property, halos nakakaraos sa pagpapasangla ng mga bagay. Pero ang mga branch family ay mas nahirapan. Halimbawa, ang pamilya ng iyong nanay. Wala silang choice kundi lunukin ang kanilang pride at maghanap ng kanlungan sa mga malayong kamag-anak sa ibang bansa, nakatira sa ilalim ng bubong ng ibang tao. Lalo na matapos na ipanganak ang iyong nanay, na ibaba sila sa halos mga alipin sa bahay ng aming great-uncle, pinilit na gawin ang lahat ng uri ng mga menial chores. Habang sinabi ng lola ni Oliver Savoy, "Tingnan mo, may alikabok pa dito. Ilang beses mo nang pinunasan. Ang isang simpleng alipin ay pwedeng gumawa ng mas magandang trabaho kaysa sayo, di ba? Tanga ka ba? O iniisip mo pa rin na may dugong hari ka?" Sinabi ni Hyde Alto Savoy, "Hindi hanggang sa dinala ako ng aking mga magulang para bisitahin ang bahay ng aming great-uncle, sa eksaktong sandaling ang iyong nanay at ang kanyang pamilya ay pinipilit magserbisyo ng tsa na ang iyong lola. Ang kahihiyan ng pagtrato ng iba para sa kanyang hindi malinis na bloodline ay sinira ang kanyang espiritu. Lubos siyang nabaliw. Hindi na kinaya ng iyong nanay kaya tumakas siya sa bahay. Narinig lang namin sa huli na, 20 taon na ang nakalilipas, sumali siya sa ilang Brits na nag-o-organize ng expedition para sa mga noble elites sa prehistoric world. Inakala niya na kung makakuha siya ng mapagbigay na reward mula sa event, pwede siyang bumalik at magsimula ng bagong buhay. Pero man proposes, God disposes. Well, lahat ng mga hindi kaaya-ayang bagay ay nasa nakaraan na. Huwag mo lang akong pakinggan, kumain ka. Oh, tama. May espesyal na putahe na alam kong mahal mo. Ilabas ninyo." Habang inilalabas ng isang seksi na alipin ang isang putahe, dahan-dahan niyang binuksan ito, at nagulat si Oliver Savoy ng isang Japanese dish ang inihay. "Oh, ito pala. Haha, pamilyar na pamilyar. Wu Chen, gusto mo ba?" Pamilyar nga, pero salamat na lang.
Nagsimulang kumain si Oliver Savoy ng Japanese dish habang umiti si Wu Chen at iniisip sa kanyang sarili na lihim niyang iniwasan ang putahe. Pleasant note ang pagtatapos ng dinner. Si Wu Chen, mag-isa sa kwarto, sinabi sa kanyang sarili, matagal ko nang hindi nakita si Oliver nang umiti ng ganoon. Baka mas mabuting iwan si Oliver dito. Biglang narinig ang mga pagpukpok. Isang binibini na pagod, sinabi, Han. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, ang tunog na yon. Galing sa katabing kwarto. Oh, ang body na nakasalubong ko kanina. Karaniwan ako ang nasa laban. Nakikinig sa laban ng ibang tao ay talagang interesting. Mukhang may magagandang galaw ang lalaki. Ngayon, ang tunog na iyon ay parang ang posisyon na ginagamit namin ni Rong kapag kaming tatlo ay magkasama. Sinabi ng binibini, teka, ganito. Elnan, tama yan. Palit tayo ulit. Ang galaw na ito ay nangangailangan ng maraming skill. Isang maling galaw at tapos na ang laro. Makalipas ang 10 minuto, sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, tapos na agad. Mahina ang stamina ng body na yon. Naaantok na ako. Dapat akong magpahinga. Biglang narinig ni Wu Chen ang isang splatter at nagulat na binuksan ang kanyang mga mata. Umupo siya at narinig, slice, thumb. Ang tunog kanina. Isang kutsilyong tumusok sa isang tao. At ang sumunod ay isang muffled whimper mula sa isang covered mouth at ang thud ng isang katawang bumagsak. Bumangon si Wu Chen sa kama at sinubukang dahan-dahan buksan ang pinto. Sinabi ng boses, nagtataka ako kung satisfied nito si E. Magtrabaho na tayo. Kailangan nating linisin ito, mabilis. Habang naamoy ni Wu Chen ang bakal sa hangin, sinabi niya sa kanyang sarili, walang pagkakamali. Ang amoy na ito. Dugo. Kinabukasan, lumabas si Wu Chen sa kwarto. Tahimik si Oliver. Siguradong nagpapahinga pa. Hayaan ko muna siya. Oras na para mag-imbestiga ako mag-isa. Ito siguro ang kwarto ng lalaking iyon kahapon. Habang narinig niya ang pagbukas ng pinto, nagulat si Wu Chen. Isang blondeng binibini na may malaking dibdib ang sinabi, ha? Pinawisan si Wu Chen at sinabi, ang binatang lalaki na kasama niyo. Sinabi ng binibining may buhok na asul, umalis siya kaninang umaga. Habang kinandado nila ang kwarto, sinabi ng binibini, mangyaring gawin niyong tahanan ang lugar na ito. Tawag lang kung may kailangan kayo. Kukunin namin, sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili kaninang umaga. Umalis na siya. Hindi man lang nila ako pinipigilan. At lalo itong kakaiba. Kakaiba. Habang tinitingnan ni Wu Chen ang mga binibini na patuloy na nagpapraktis ng ballet, ngumiti sa kanya ang binibini. Lumakad si Wu Chen sa paligid habang nagmamop ang mga binibini ng sahig at mumiti din sila sa kanya. Nanatili siyang tahimik. Isang binibini na nagluluto ang sinabi, may problema ba? Wala. Huwag mo akong pansinin, abala ka. Sa labas, isang binibini ang nagpuputol ng mga bulaklak. Ginoo, may mali ba sa aking pagtrim? Hindi, nagmamasid lang ako. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, wala naman kahina-hinala. Maliban sa lahat ay ngumingiti. Habang tinitingnan ng isang lalaki si Wu Chen na naghahanap sa paligid ng mansyon, tinitigan niya si Wu Chen. Buong umaga at wala akong nakita. Si Oliver Savoy, sa kanyang kwarto, sinabi, Wu Chen, bumalik ka na, at inilagay niya ang isang korona ng bulaklak sa ulo ni Wu Chen. Oliver, ano ito? Ikaw ang humiling sa chef na gawin ang putahe mula sa isla para sa akin kahapon, di ba? Hihi, salamat. Ang putahe na yon? Akala ko ikaw ang humiling noon. Ha? Hindi ako. Habang tahimik sina Wu Chen at Oliver Savoy, sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, kaya. Paano nila nalaman kung ano ang dating kinakain ni Oliver sa isla? Pinag-espiyahan ba nila siya ng buong panahong ito? O baka? Kaya ito ay isang kumpletong fabrication. Sinabi ni Oliver Savoy, maaaring di. Habang pinigilan ni Wu Chen ang kanyang pagsasalita, sinabi niya, may mali dito. Magpanggap tayong normal ang lahat. Mag-imbestiga ako ngayong gabi. Ingatan mo ang iyong sarili. Sige, huwag kang mag-alala sa akin. Sa gabi, isang binibini ay naglalakad sa mga pasilyo. Habang tinitingnan niya ang likod, patuloy siyang naglalakad. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, saan siya nagmamadaling pumunta sa gitna ng gabi. Isang maliit na pinto sa tabi ng pangunahing gate. Nagdudulot ito sa basement. Perpektong nakalagay sa isang blind spot na miss ko ito ngayong umaga.
Habang nakita ng blondeng binibini ang binibining may buhok na asul, sinabi ng binibining may buhok na asul, naghihintay ang amo. Amo? Laging tinatawag nila si Ezio na eh. Sino ang amo na bigla nilang pinag-usap? Sinabi ng mga binibini, amo, nandito na si E. Sinabi ni Master E, naasikaso na ba? Sinabi ng blondeng binibini, opo, naasikaso na. Magaling kayo. Ang pinakamalaking kaligayahan namin ay ang paglilingkod sa inyo, amo, gamit ang laman at dugo ng aming mga sinapupunan. Gumalaw si Hyde Alto Savoy at sinabi ni Master, huwag magmadali. Mayroon na tayo si Oliver. Pwede nating asikasuhin ang susi sa ibang pagkakataon. Tama. Ang pagkakamit sa katawan ni Oliver ang pinakamahalaga. Ang fatal blow na inyong lahat na inambag ay pinanatili akong buhay hanggang ngayon. At may hawak na tayo si Oliver kapag tapos na ang brain transplant surgery. Magkakaroon ako ng isang magandang bagong katawan at maibalik ang aking dakilang pamilya. At kayong lahat ay saksi sa paggawa ng kasaysayan. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, ang matandang bruha na yon. Gusto niyang i-transplant ang kanyang utak sa katawan ni Oliver para pahabain ang kanyang buhay. Si Oliver ay nasa panganib. Hindi na tayo pwedeng manatili dito ng isang segundo pa. Kailangan ko siyang ilabas ngayon. Biglang, hinawakan ng gwardya na may bigote ang isang espada sa lig ni Wu Chen na sinasabi, ngayong nakita mo na ang lahat ng ito. Hindi ka na pwedeng umalis. Pinawisan si Wu Chen at sinabi sa kanyang sarili, buwisit. Nagpabaya ako. Habang nakawala si Wu Chen sa hawak ni Gabriel at nag-backflip, tumakas siya. Pinawisan si Wu Chen at tiningnan si Gabriel sa kanyang isang mata. Sinabi ni Gabriel, mabilis ka. Len. Habang kumuha si Wu Chen ng isang tubo, sinalakay niya si Gabriel at nag-fence sila. Pinawisan si Wu Chen at sinabi, ang espada. Ang espada ay may lason. Habang tiningnan ni Gabriel si Wu Chen at tinusok siya ulit, sinabi ni Wu Chen nang nasaktan. Habang pinapawisan si Wu Chen, dumating si Oliver at sinabi, Wu Chen. Habang sinabi ni Wu Chen, Iman. Sumigaw si Oliver, Wu Chen. Yeah. Wu Chen. Wu Chen. Binuksan ni Wu Chen ang kanyang mga mata, at sinabi ni Ahuang, Wu Chen, Dylan. Kamahalan. Ang little sister. Gising ka na rin sa wakas, Wu Chen. Habang kinuha ni Sarah ang isang basang tuwalya at pinigay ito, sinabi ni Ahuang, maririnig mo ba ako? Wu Chen, tara, punasan mo ang iyong sariling mukha. Kamahalan, nasaan ito? Bakit ako nandito? Tingnan mo. Sabi ko sa'yo ayos lang siya. Yep, old man. Magaling. Normal siya, hindi siya naging gulay. Ano? Ano ang nangyari sa akin? Ikaw. Lumulutang ka sa ilog na parang bangka. Habang naaalala ni Ahuang, sinabi niya, tingnan, si Wu Chen. Sinabi ng tatay ni Sarah, imposible. Bakit siya lumulutang sa ilog? Buhay. Buhay pa ba siya? Mukhang stable ang kanyang paghinga sa ngayon. May mga sugat siya sa katawan. At may lason siya. Seryoso ba? Anong klaseng lason ang magpapawala ng malay sa kanya? Nasira ba ang kanyang utak? Oh my God, kaya? Gigising ba siya? Magkakaroon ba siya ng amnesia? O magiging gulay siya? Dalhin muna natin siya sa inn. Tignan natin kung ano ang ilog sa likod ng kastilyo. Bakit kayo pumunta doon? Sinundan namin ang konvoy at nakita ka naming pumunta sa kastilyo, pero hindi kami pinapasok ng mga babaeng iyon. Nagsiset up ako ng device para mag-cause ng major power outage para makapasok at hanapin ka. Kaya pumunta ako kasama ang old man para i-scout ang lugar. Habang nararamdaman ni Wu Chen ang sakit sa kanyang sugat, pinawisan si Ahuang at sinabi, hindi ka ba nakita ng sinuman? Huwag kang mag-alala, ang lugar na napuntahan mo ay hindi gaanong malapit sa kastilyo. Walang tao sa paligid. Mabuti. Ang nangyayari sa kastilyong ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa inaakala ko. Huwag mo na lang banggitin. Hinahanap ka namin para sabihan ka ng isang bagay. Ang taong kumuha sa iyo kanina, ang tinawag niyang sarili na Ezio, hindi ang totoo. Ano, hindi kami nakatingda nitong mga nakaraang araw. Nag-imbestiga kami kay Ezio sa bayan. Pero lahat ng tao sa bayan ay nagsabing hindi nila alam. At nang tinanong namin kung sino ang amo ng kastilyo sa bundok, ayaw nilang magsalita ng isang salita. Mamaya, nakilala namin ang isang matandang lalaki na mukhang may senile dementia.
Sa sandaling nabanggit namin si Ezio, napaka-proactive niyang nagpakita sa amin ng isang larawan. Ito ay larawan mula 80 taon na ang nakalilipas. Sinabi ng matandang lalaki na ang batang-bata na ito ay siya, at ang matangkad na babae sa tabi niya ay si Ezio. Nang pilitin namin siya, mukhang grabeng nasaktan siya ni Ezio. Paulit-ulit niyang sinasabi, Ezio, masama. Ezio, masama. Nagpapaliwanag iyon. Pero, gaano nakatagal na bubuhay ang taong ito? Hindi ako makapaniwala na may ganoon kakaibang bagay na talagang nangyari. Hindi, bakit nandito rin siya? Habang lahat sila ay naiinis na tiningnan si Richie Ario, sinabi ni Ahwang, nakita kitang tinali mo siya ng mahigpit, inakala kong may gamit ka sa kanya. Pansamantalang hakbang lang iyon para makapasok ng maayos sa manor. Hindi na kailangang gawin sa kanya ng kahirapan. Pakawalan na siya. Sinipa ni Ahwang si Richie Ario at sinabi, Hoy! Narinig mo ba yon? Pwede ka nang umalis. Bilisan mo at umalis. Bakit hindi siya umaalis? Napagod ba ang pagkakatali sa kanya ng ilang araw? Habang nagulat si Wuchen, sinabi niya, kamahalan, gaano katagal akong nawalan ng malay? Halos isang buong araw. Sinabi ni Wuchen sa kanyang sarili, ang tagal kong naantala. Say Oliver, hindi ka pa magaling. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Masyadong mapanganib. Mas mabuting huwag kayong magpakita dahil hindi pa na-expose ang inyong mga pagkakakilanlan. Bukod pa, kailangan mong protektahan ang iyong anak. Habang tiningnan ng tatay ni Sarah si Sarah, ibinigay niya ang kanyang baril at sinabi, sige. Kunin mo ito para sa anumang sakaling mangyari. Salamat. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Wuchen sa gate ng mansion. Sinabi ng binibini, Ginoong Wu, hindi ka ngayon isang inanyayahang bisita. Kung walang pahintulot ni Ginoong wala kaming karapatang papasukin ka sa kastilyo. Hindi ako nakikipag-negotiate sa'yo. Umalis, habang pinawisan ang binibini, biglang, isang bala ang tumama sa sahig sa tabi ng paa ni Wuchen. Sinabi ni Gabriel, kung gagawa ka pa ng isang hakbang papasok, sa susunod, hindi na ako mag-aim sa sahig. Habang hawak ni Wuchen ang kanyang pistol, sinabi niya, isang duwag na umaasa lang sa lason. Wala kang swerte ngayon. Yay, dapat patay ka na kahapon. Isipin mong mabuti. Sino ang nagpabuhay sa'yo noon? Si Oliver. Ano ang nangyari sa kanya? Habang ngumiti si Gabriel, kahapon bumagsak si Wuchen. Habang sinabi ni Oliver, Wuchen. Tumalon si Oliver para atakihin si Gabriel, at iniwasan niya ito at tinamaan ang sahig, sumunod na sipa. Nasugatan niya si Gabriel gamit ang kanyang mga takong. Habang nagulat si Gabriel, hinila ni Oliver ang sibat. Inilabas ni Gabriel ang kanyang espada habang nag-clash ang kanilang mga armas. May skill ka, pero isa ka lang batang babae sa huli. Itinuro ni Gabriel ang kanyang espada kay Oliver. Biglang, sinabi ni Hyde Alto Savoy, tumigil habang tiningnan ni Gabriel si Hyde Alto Savoy. Huwag mong masira ang katawan na yon. Mag-ingat. Mag-ingat. Liray, at sana ay nagkaroon ako ng konting saya. Habang tumalon pabalik si Oliver, lumakad si Gabriel papunta kay Wuchen at itinuro ang kanyang espada sa lig ni Wuchen at sinabi niya, mas mabuting ibagsak mo ang iyong sandata at sumuko kaagad o kaya. Pinawisan si Oliver. Huwag kang masyadong agitated. Pamilya kami ni Oliver. Pwede naman tayong mag-usap ng maayos, di ba? Sinabi ni Oliver sa kanyang sarili, napakakontra ng sinasabi nila at ginagawa nila. At ang linyang ang aking katawan ay napakahalaga, ano ang ibig sabihin noon? Ibagsak mo ang iyong sandata ngayon na. Limitado ang aking pasensya. Habang nanginginig si Oliver, itinuro niya ang kanyang sibat sa kanyang baba at sinabi, pakawalan si Wuchen o mamamatay ako dito kasama niya. Habang umiiyak siya, nagulat silang lahat. Sa kasalukuyan, sinabi ni Gabriel, matapos noon, itinapon kita sa ilog at iniwan para kumawala ka sa sarili mo. Kumusta na si Oliver ngayon? Ang pagkikita ng pamilya ay natural na masayang okasyon. Nga pala, pumayag na siyang ihandog ang kanyang katawan. Dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin noon, di ba? Papasukin mo ako. Sinabi ko na sa iyo, isang hakbang papapasok at hindi na ako mag-aim sa sahig. Dahil hindi kita napatay noon ay hindi nangangahulugang hindi kita mapapatay ngayon. Dumating si Richie Ario at sinabi, well, hindi ba ito si Gabriel? Nagulat si Gabriel. Ano ang lahat ng sigawan na ito? Sinabi ng binibini, ang minamahal na Ginoong Richie, ano ang dala ninyo dito?
Pumunta ako sa early purchase event doon, pero narinig ko na ang mga kalakal na mayroon dito ay ang pinakamagaganda, ang absolute finest. Mainit ako kapag iniisip ko yon. Bilisan ninyo, tulungan niyo akong makontak ang inyong Ginoong gusto ko ang experience, alam niyo ang ibig kong sabihin. Binuksan nila ang gate at sinabi, minamahal na bisita kayo ni Ginoong kaya natural na dapat namin kayong alagaan ng maayos. Ginoong Richie, dito po. Excuse me. Habang kumikindat siya kay Wu Chen, sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, si Richie. Ano talaga ang dahilan ng pagpunta niya dito? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon niyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.